Mayroong kutob itong grupo ni Ted Filon, mga kababayan, na itong kaso mga kababayan na isasampa ng gobyerno dito kay Martin Romualdez ay posible daw, mga kababayan, na luto. Yan ang kutob ni Ted Filon, mga kababayan, na itong isasampang kaso laban kay Romualdez ay posibleng mahina, puno ng gusot at deliberately, mga kababayan, posibleng faulty para madali itong lusutan. Dahil posible daw na ipipilit, mga kababayan, ng mga grupo ng mga hudas na ito na ipadismiss ang kaso. Dahil kaduda-duda daw, mga kababayan, etong galawan ng mga animal na to, mga kababayan. Dahil, di ba, alam nyo naman, masyadong masekreto, mga kababayan, ang pinaggagawa ngayon ng gobyernong Agva. Lalong-lalo na sa ICI na yan, mga kababayan, na nung pumasok dyan si Romualdez, walang transparency, mga kababayan. Ewan lang natin kung ano ang kanilang pinag-usapan. At nauna na rin sinabi ni Boying na baka negligence lang ang kanilang pwedeng ikaso. Bagamat ang sabi ni Bangag, mga kababayan, posible din daw plunder. Pero alam naman natin na blood is thicker than water. Balay natin, ang away-away nito nila ngayon, mga kababayan, ay posibleng ano lang, buladas lang. Di ba? Alam naman natin, mga mambubudol lang mga taong ito Pero, ang alarming po, mga kababayan, baka ang isasampang kaso kay Tamba ay magre-resulta lang sa pagkakadismiss niya. Panoorin niyo po, ha? Nung Friday ay anunsyo ng ICI ninyo. ICI namin? Ba't ICI ninyo? Ay, sorry po. Oo, ICI natin. ICI ni Bangag. Ikaw talaga. Binuo pa naman ng Pangulo yan. Para talagang... Ay, Diyos ko, Lord. ICI. Ipakita sa taong bayan. Itong ICI, ito pong Friday. Inutil. Ang I, mga kababayan, stands for inutil. Ba, may rekomendasyon? May recommendation kasama nila ang DPWH. Ano ang rekomendasyon nila laban kay dating speaker Martin Romualdez? Martin Romualdez. Maging si Zaldico. Nagrekomenda nga po ang DPWH at ang ICI o Independent Commission for Infrastructure last Inutil Commission for Infrastructure Friday. Nakasuhan ng plunder, graft at bribery charges. Itong dating House Speaker Martin Romualdez at dating Bicol Plano pa lang, ha, puro plano, mga kababayan. Representative Zaldico. Kaugnay pa rin po sa flood control projects yan, mga kapatid. Personal silang nagtungo doon. May photo op sila. Kasama syempre si Secretary Vince Dizon at si ICI Chairman Andres Reyes at nandoon din si ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Pero mga kapatid, para yung timing nito at saka yung kanyang yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, maaga pa lang po, nag-announce na po si Pangulong Junior. The Junior? Diba, na meron siyang pakakasuhan at nabanggit din po yung Martin Romualdez doon. Tapos mga kababayan, kasamang na-implicate si Bangag, mga kababayan. Kaya paano tayo maniniwala dito sa kanilang mga drama, mga kababayan? And then afterwards, meron na pong nagtungo sa itong ICI dito sa ombudsman para para talagang iisa yung direksyon. Iisa ang direksyon. Ang direktor, mga kababayan, itong nakatawa. Isa yung galaw. Anyway, so ang tanong lang po ng marami ho ngayon dito, hindi po sa pagtatanggol kay Martin Romualdez, ha? Yun lang po. Bakit mo naman ipagtatanggol, Aber? Ang pagtatanong na nagrekomenda ang ICI ng kasong plunder labang kay Romualdez and et al. Ano ang ebidensya? Ano kaya ang ebidensya, mga kababayan? Baka ang gagamitin nilang ebidensya, etong pinag-alala ni Ted Filon, mga kababayan. Baka ang gagamitin nilang ebidensya ay mahina, madaling lusutan. Dahil wala hindi nila ni-live stream, mga kababayan. Wala tayong alam kung ano pinaggagawa nila dyan sa ICI. Alam naman natin, nagtatag ng ICI si Marcos lang din, mga kababayan, na pinsan niya. Ang dapat sana, mga kababayan, mayroong public prosecutor talaga. Na mga kababayan, kung mas mabuti, kampo ng oposisyon, mga kababayan, yung mag-prepare ng kaso para talagang pulido.
Dahil make sense mga kababayan Ang right time para sa kanilang mga magnanakaw kung criminal minds lang ating pagbabasihan mga kababayan. Ang right time na gawin ang hearing na ito mga kababayan is ngayon sa panahon ni Marcos administration. Dahil kapag ma-dismiss na ito sa panahon ni Bangag mga kababayan, hindi na pwedeng sampahan ng another case with the same accusation dahil double jeopardy na yan. So pipilitin nila mga kababayan na ipa-dismiss sa panahon ito. Ano ang hawak nila? Na katibayan. Kasi nga, meron tayong hint. Ang hawak nila katibayan si Guteza daw mga kababayan. Si Guteza na ang sabi ni Amy mga kababayan, tinutukan. Tapos ang sabi, planong babaliktad na mga kababayan, magre-recant. So paano na yan? Kapag andun yan sa korte mga kababayan, doon yan magre-recant. Wala na. Dismiss ka si Tambaluslos mga kababayan. Na hindi natin alam kung ano ho yung nilalaman ng rekomendasyon. Hindi natin alam kung ano ba naging testimonya ni Romualdez sa pagharap po dito sa ICI. Correct? Correct. Well, pagkatapos po ng recommendation na yun, ang sinasabi lang Tapos dito. ano pa? Ang kanilang mga kababayan, malamang isa sa kanilang ipepresent ay etong peke daw notaryo ni Guteza. At ang kanilang pinagbibintangan mga kababayan, si Marcoleta daw ang nasa likod niyan. Wow, wowie. Ang kampo ni Congressman Romualdez, handa niyang harapin ang anumang investigasyon. Pero, ebidensya ba, boy? Kaya nga ang sabi ni VP Inday mga kababayan, to see is to believe. Mamaya na tayo maniniwala mga kababayan na pulido ang kasong ito at talagang kung makakonvict mga kababayan etong si Tambaluslos niya. Ang sinasabi mo? Well, ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ito daw ay base sa mga salaysay ni Orly Guteza at sa iba. Yan base sa salaysay ni Orly Guteza mga kababayan. And then, ang sabi-sabi mga kababayan, tinutukan na yan Paano na yan mga kababayan? Tinatakot ang pamilya ni Guteza. Pang mga dokumento. Ang sinasabi ay galing daw ang kaso sa mahigit 100 billion pesos na halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025. Eto. Para tayong abogado nandito mga kababayan. Na mas may utak pa tayo dito sa mga ulol na to. Umpisahan natin mga kababayan. Diyan mismo sa mga legal na dokumento. Example sa GAA at saka yung sa BICAM mga kababayan. Ganyan. Paano napalusot yan? Sino ang mga pumirma? Sigurado tayo mga kababayan. Kasama ang dalawang ito, pati itong si Ngagva. Diyan pa lang mga kababayan. Yan, malakas yung ebidensya. Sana maisip nila yan mga kababayan. Pero kung talagang ipapadismiss nila, hindi nila yan isasali. Na napunta sa High Tone at sa SunWest na parehong konektado kay Zaldico. Okay. At yung sinasabi ni Guteza na personal siyang nag-deliver ng maleta. At etong mga kababayan, testimonya ni Zaldico. It's crucial. Crucial ito mga kababayan. Kaso nga lang, may naaamoy tayo mga kababayan na parang mayroon something sa mga kababayan sa bagong video ni Zaldico. Dahil doon mga kababayan, although inimplicate niya si Marcos mga kababayan, ang sabi lang niya, yan lang daw ang sabi ni Martin Romualdez. Wala siyang first hand na talaga na interaction mga kababayan ni Marcos na sinabi. Baka lulusot na naman itong si Bangag mga kababayan. Ano ba yan Zaldico? Talagang ipulido mo. Yung talagang first hand information na nagkita kayo ni Bangag o ganyan. Tsaka si Lisa Araneta. Gusto namin. Pero part 1 pa yun mga kababayan Part 1 pa lang. Ang sabi kasi niya doon sinabi sa akin ni Romualdez na hati kami dito ni Marcos o ganyan. So lahat ng mga mga kababayan nalalaman niya, sabi lang daw ni Romualdez. Pwedeng i-deny yan ni Bangag mga kababayan dahil sasabihin niya, nagsinungaling yan si Romualdez. Kaya Zaldico, sa susunod mong video, iklaro mo. Dahil pwedeng gamitin mga kababayan yung testimony mo. Pwede yan sa korte. Pero kung talagang kakanta ka na ng tuluyan, idadala mo ito sa korte, Zaldico. Antayin mong bumaba, mag-resign si BBM at saka, or di ba kaya after 2028. Huwag ka munang magpapatay. Survive at huwag kang magpahuli until 2028.
Dahil kung ngayon mga kababayan, ngayon gugulong ang kaso, walang kahihinat. Pera. Kay Congressman Romualdez. Muli mga kapatid, tandaan din po natin na sinasabi po ni Ombudsman Boying at maging na ilang pong mga abogado kung bakit hindi karaka-raka plunder ang inihahain na kaso. Kasi daw po, mukhang mahirap patunayan ito. Yun nga. Mahina pala kayo. Mga bobo pala kayo. Di alis kayo dyan. O tsaka yung Lahat mga kababayan alam na, ginawa nitong mga kababuyan nito, tapos mahirap pa rin patunayan. mga elemento sa O nagbulag-bulagan. kasaysayan daw po ng mga pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, parang iisa pa lang ang na-convict sa kasong plunder. Tapos na pa, diba si Erap mga kababayan, and then nabigyan pa ng amnesty. Mga kapatid, Pardon para at parol. po sinasabi sa akin pong pagkakaunawa, dito po sa kanyang mga binabanggit, Correct me if I'm wrong, because if I'm wrong, I'm not right, Yeah. And don't Obviously. worry, again, Okay? So, ngayon, let us ito not po, forget the word. Let us not forget the word. Recommendation lang naman to Another PR na naman, partner you're so cute naman Diba? talaga. Hoy, wag muna kayo maglandian dyan, DJ Chacha at Ted Filon. Ano ba to sila? Magjowa na ba to sila mga kababayan? Parang sagwang pa. Yung kanilang harutan online, ang sagwang pa. Recommendation So, only, okay. another papogi, another Okay. PR. Anyway, sige. Oo. So, Tapos baby silang dalawa, Tandaan po natin ang sinasabi, kaya po malversation, na mas madali daw po mapruebahan. Kasi dito po, kapag mahinang ebidensya, hindi hinog, malabnaw, ang dali pong questionin niya ng mga abogado, lalo pa, Lalo pat mga kababayan, kapag duda talaga tayo. Ang gagamitin nila ebidensya si Gutesa, and then idadrama nila mga kababayan, babaliktad yan si Gutesa doon. abogado ito ng Romualdez. Hindi kukuha ng pipitsuging abogado yan. Ang daming pera. So kapag mahinang ebidensya, anong kahantungan? Dismissed. Di-dismiss. Di-dismiss. Goodbye. Nakita na natin yan sa ilang mga kaso dati. Okay, hindi, di-dismissal. At saka, in case po na ito'y pilitin na isampa sa Sandigan Bayan, at di ba, malabnaw ang ebidensya, baka ma-dismiss, Ay, nako. Kapag ito mga kababayan, madismiss ito, si Tambaluslos mga kababayan, ang kaso nila Tambaluslos, dapat tugisin yung judge mga kababayan na nagpa-dismiss. Tugisin. Ipawalang bisa mga kababayan ang kanyang dismissal. Pwede yan. Opo, kaya ang sabi din po ng iba, okay yan. Di ba, na marinig ho nila yung mga sabik na marinig na masama yung pangalang Romualdez sa kasuhan. Pero sabi nga ng iba, sandali lang Sandali lang. Oo, dapat po hindi lang na parang to satisfy marinig ng mga sabik na marinig ng akasuhan yung Romualdez na ganun na lang po kabilis. Dapat din masiguro yung tibay ng ebidensya. Ang problema walang transparency mga kababayan. Kaya nga itong mga sa INC mga kababayan, ang panawagan, transparency and accountability. Ito walang transparency talaga. Otherwise, lahat ng ito ay magiging sarswela na naman mga kababayan. Budol! In short, budol. Magiging pinagplanuhan din nila kung paano makakalusot ang mga taong pwede rin pong eventually maglaglag mismo sa pinakaulo ng ating gobyerno. Si Bangag. Nakatawa, nakatawa. So think about it. Think about it. Malabong mangyari ang isang government reset. Ay, nako. Ito na mga kababayan. Ang kanilang propaganda. Walang kudita. Government reset daw mga kababayan. Sino may sabing government reset ang gusto namin? Mga mambabatas na mambubutas. Hindi lang naman government reset ang paraan Ipa-impeach nyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kurakutan na nangyari sa ating bansa mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, sige, pagpalagay natin mga kababayan na syunga-syungahan lang itong si Ngagba dahil sa kanyang sinasabi ni Aimee addict. Sa tingin nyo mga kababayan, fit pa yan sa kanyang panunungkulan, sa kanyang trabaho mga kababayan? Kung nalulusutan siya sa malawakang kurakutan na nangyayari sa ating bansa, nararapat na mga kababayan, i-impeach na yung mga ganyang klaseng tao.
sumunod na lang daw sa konstitusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sinong may sabi? Huwag niyong sabihin si Lacson at Soto. Lalong-lalo na si Soto, mga kababayan. Sabi niya, sumunod na lang sa konstitusyon. Tapos yung sa impeachment ni Sara, ayaw sumunod, mga kababayan. Pwede daw suwayin ang Korte Suprema na siyang, mga kababayan, tagapagbantay ng konstitusyon, animal. Extra-constitutional na hakbang ang nakikita ng kontradaya para makamit ang totoong government reset. Sakali bang matuloy ang pagbibitiw ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Bakit pagbibitiw si Sara? O para kay Senator Erwin Tulfo, mukhang suntok sa ang bendalo, mga kababayan, ang nasabing senaryo. Ang bendalo. Ngayon, nagaling-galingan ka, bendalo. Bendalo. After mong sabihin, pwedeng i-bend ang law. Forget yung people power 1, people power 2 backed by the church, di pa ng civil society. Kailan ka naging righteous, bendalo? Kailan ka naging righteous? Dati-rati gusto mong i-bend. Ngayon po, wala naman. Tahimik ko yung civil society. Though they're protesting na corruption. Nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. Wow! Sabi naman, ang gusto namin lahat, pati si Bangag. Senator Ping Lacson, mananatiling panaginip ang Transition Council at Government Reset sa pamamagitan ng military junta. Inalok pa nga raw siyang maging bahagi ng junta. Wow, inalok pa daw. Sige, inalok ka pala eh. Isumbong mo na kung sino yung gustong magkudita. Huwag niyo sabihin mga Duterte, mga kababayan, ang maghunta dahil bakit aalok din si Lacson? Sigurado tayo, mga kababayan, kung maghunta, yung kakampi nila. Yung kakampi ni Lacson. Transition Council na kanya namang dinedma na lang. Tinukoy din ni Lacson na ang... hindi yan mga Duterte, mga kababayan. Dahil bakit si Lacson ang lalapitan, di ba? Ang sabi, kung military junta daw, mga kababayan, si Gibo. Diyos ko Lord. Dahil siya ang DND secretary yung panot na yon, Diyos ko Lord. Pamunuan ng simbahang Katolika ay tutol sa karahasan. Batay sa isang pag-uusap niya kamakailan kay Catholic Bishops Conference. Ay nako, isa ring panot, mga kababayan. Itong mga obispo monyong ito, mga kababayan, isa ito sa mga nagpapagulo sa bayan Wala itong pinagkaiba, mga kababayan, sa kalibre ni na Renato Babalo Reyes, mga kababayan. Of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David. Sabi naman ni Tulfo, kontento ang militar sa pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. For your information, Tulfo, yung sinasabi mong militar na kontento, yan lang yung mga nabusog sa taas. Magtanong ka, yung kabuuan ng militar, mga kababayan, magtanong ka. Tingnan natin kung kontento ba. What I heard is the military is watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best. Diyos ko Lord. Ika nga yung corruption na Ika nga. Ekes din para kay Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito ang anumang extra-constitutional na paraan ng wala natin itong si JB, mga kababayan. Mukhang may naaamoy din tayo ditong parang umaalingasaw din, mga kababayan. Isang halimbawa niya dito ang pinagdaanan ng administrasyon noon ni Pangulong Gloria Arroyo na hindi tinantanan ng mga destabilisasyon. Siyam na taon siya naging it was all unstable, no? Mahirap kasi yung legitimacy, yung mandate will always be in question. Dapat lang daw magpatuloy ang galit ng taong bayan sa katiwalian dahil sa mga nabunyag na anomalya sa mga flood control project. Eto, mga kababayan, wala talagang pag-asa kapag andyan pa rin yan si BBM talaga. Pero hindi kailangang humantong sa mga hakbang na labag sa konstitusyon. Para sa agenda, Dexter... Meron namang hindi labag sa konstitusyon. Impeachment nga. Dahil ayaw mag-resign Ayaw mag-resign. Ipa-impeach. Nibe, Abante! Abante, Liling! Ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga pagdinig sa flood control scandal. Ngayong umuusad na ang mga... Tatapusin na ni Lacson, mga kababayan. Ano ba itong blue ribbon, mga kababayan? Parang na red ribbon or... pink ribbon. Pinky Lacson. Wala nang bayag, mga kababayan, ang blue ribbon. Pink ribbon na. Kasong isinampa laban sa ilang idinawit sa korupsyon. Ayon kay Committee Vice Chair Erwin Tulfo, baka isang hearing na lang ang isasagawa bago matapos ang taon. Isang hearing na lang. Ilalabas ang initial committee report na isusumite ng Senado sa ICI. Initial committee report lang po muna hanggang di po lumalabas yung kanilang mga warrant. Otherwise, baka pag nagbigay kami ng full committee report, papakawalan ho namin yan. Baka hindi na po natin makita yung mga yan.
Kailangan pero ilan sa kanila? Bakit ito no? Lagi nilang pinapasikat ito si mga kababayan no, si Bendalo mga kababayan no. Laging ini-interview. Ito malamang ang kanilang mga kababayan, siguro standard bearer na naman. Mahahalata yan mga kababayan dahil ang daming media mileage. Akala siguro nila mga kababayan na natutuwa tayo dyan kay Tulfo. Na kada mga kababayan sa tuwing lumalabas yan sa TV, ang ating naaalala ay yung pagbibendalon niya. Mr. Diskaya pa lang, hindi pa po nasampan. Ilang dating opisyal ng DPWH ang nasa kustudiya ngayon ng Senado. Isusuko sila sa mga otoridad oras na lumabas ang arrest warrant laban sa kanila. Umiinit ang sibling rivalry at tila Itinatakwil na ng Pangulo ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos matapos nitong akusahan siyang gumagamit ng iligal na droga. Agad namang sumagot ang senadora. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa Malacanang. Hindi daw niya sister yun mga kababayan, si Amy. Sasalita. Ano yun, AI? Ay nako, si Saldi ko, sabi nila AI daw mga kababayan ngayon, si Amy, hindi daw niya kapatid yun. Nasasalita, yung babae. Sabi niya. Na sa pinakaunang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos sa Bongbong Marcos? Ni Senator and Presidential Sister Ivy Marcos kaugnay ng umunoy paggamit ng droga ng Pangulo. Bagaman ayon na raw ni PBBM na inantad pa sa publiko yung mga usaping pangpamilya, hindi nito itinanggi at inamin nito na matagal-tagal na rin nag-aalala ang pamilyang Marcos sa kalagayan. Sabi ni Marcos, mga kababayan, I will not answer that because that is a family matter. Family matter ba ang pagdodroga? Ang issue dito ang paggamit ng illegal na pulburon. Hindi yan family matter. Ni Senadora Amy. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. AI? Ano yan? AI na naman mga kababayan. Yung pulburon video, sabi AI. Si Zaldico, AI. Tapos, yung si Amy, si Rally, AI. Not my sister. Sino yun? Sabi ni Amy mga kababayan, baka iba-iba na naman yung mga nakikita mo nga. Ading pala. Ading ba? Ading. I hope she feels better soon. Iyan ang pinakahuling komento ng Pangulo tungkol sa senadorang hindi niya na rin naman daw nakakausap. Talagang may sakit talaga si BBM para kay Amy mga kababayan. Dahil I hope he feels better soon. Meaning, may sakit talaga sa tingin niya mga kababayan. Ang sakit mga kababayan, sa tuktok na, no? Sakit sa tuktok. We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Ilang minuto lang matapos ang press conference ng Pangulo, agad na nag-post sa social media ang senadora at sinabing tila kung ano-ano ang nakikita ng kanyang nakababatang kapatid. Hamon pa nito, patunayan ni... Anong ibig sabihin ni Amy nun? Parang nakabatak? PBBM na mali ang kanyang mga paratang. Kung maguni-guni na naman? Yung parang kinakausap niyang multo mga kababayan? Dati nung nag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi lang si PBBM ang inakusahan ni Senadora Amy, kundi pati ang First Lady at anak nito si Majority Floor Leader. Yan talagang admiral na yan mga kababayan, no? Maglabas na kayong ebidensya laban dyan kay, mga kababayan, dyan kay Marcos Lisa. Cited na tayong makulong yan mga kababayan Pedro Marcos na gumagamit din umano ng illegal substances. Samantala, muling idinismiss ng Pangulo ang pangatlong bahayag ni resigned Congressman Zaldico. Kung talaga raw may saysay ang kanyang mga kwento, umuwi siya sa Pilipinas, harapin ang kanyang mga kaso at sabihin ang lahat ng gusto niyang patunayan. Para naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go. Fake news daw. News ba yan? News ba yan nga? Hindi naman news yan. Online. And that is an expose. All kinds of things. Paulit-ulit. Paulit-ulit na bangag ka. Alam mo bakit, BBM? Dahil hindi ka rin hair follicle drug test. Madali lang naman yan mga kababayan. Kung matapos ang issue, magpa-check ka, magpa-test ka, patunayan mong hindi ka bangag.
But there's, it means nothing. Wow. Corina, ayon sa Pangulo, sa kabila raw na mga ibinabatong paratang sa kanya, ay hindi siya nagtatago sa ibang bansa, kagaya ni Ko. Natural, ikaw ang presidente. Amaw. Stupid. Oh. Bakit ka magtatago na ikaw ang presidente? Hawak mo lahat. Mag-antay ka na matapos ang iyong termino, di ba? Magtatago ka na. Kaya ang hamon niya sa dating kongresista, lumaban ng patas. Samantala, nagpatawag na nga isang press conference ang Pangulo ngayong araw para ilunsad yung DPWH Transparency Portal. Isang open website kung saan nilalaman yung lahat ng detalye ng DPWH project simula 2016 hanggang 2025. Kabilang sa mga detalye dito, yung mga bidding details, geolocations at status ng... ano naman yan mga kababayan? Kung anong pakaututan na naman? Lahat ng mga proyekto. Mula dito sa Malacanang, iyan muna sa ngayon. Balik sa'yo, Corina. Kuring. So, kumusta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa iyong obserbasyon? Sana, sabi ni Amy, sana daw gumaling na. Ivy, siya ba ay malungkot? Siya ba malungkot? Ano nga mga kababayan di ba? Nagsindi ng Christmas tree. Tapos, Happy Christmas siya mga kababayan. Sabi niya na, alam kong nahihirapan na kayo. Etong mga mga kababayan, nahihirapan na daw sa trabaho. Pero, hindi ako. Yung mga gabinete ko siguro ang nahihirapan. Pero ako, hindi ako nahihirapan. Ang animal. Nagpapahalata lang mga kababayan na hindi talaga nagtatrabaho. Galit? Siya ba ay nag-aalala? Mamaya na yan mag-alala kung matapos na kanyang termino. Sa ngayon, wala pa. Wala ngayon plano sigurong bababa. Diba ang sabi ni Sarah, perpetuation and power? Nung natanong ang kanyang kapatid sa Senadora Amy, nung una ayaw pang sagutin ng Pangulo ang tungkol sa kanilang relasyon. Pero in the end ay sinabi niya rin na nag-aalala ang buong pamilyang Marcos, pati yung kanilang mga closest friends sa kalagayan ni Senator Amy, although hindi para si Amy pa ngayon ang pinapalabas ni Bangag mga kababayan na may sakit. Sino ba may dito? May bisyo? Si Amy ba? In-expound kung ano yung itong pinag-aalala nila. So hindi natin alam kung ang ipinag-aalala ni Pangulong BBM ay may sakit ba si Senadora Amy? O siya ay kabangagan. May pinagdaraanan? Isa na naman kabangagan. Wala siyang sinabi pang dagdag. Wala. Oo, Corina, tama yan. Wala siyang idinagdag. Basta, ngayon pa lang, ito yung una. Wala nga magsalita yan si BBM. Talagang, mga kababayan. Walang laman. Ang pagkakataon na in-address niya itong allegations ng kanyang kapatid at sinabi niya na iyon nga nag-aalala sila kasi parang hindi nila makilala si Senator Amy bilang isang Marcos. Sino ang sinasabi mong kapamilya? Don't tell us na mga kapamilya yung sinasabi mo ay anak mo si Sandro Marcos, yung mga anak mo, tapos yung asawa mo. Natural, kabalahibo nyo yan Pareho kayo ng balahibo. Okay, maraming salamat si Ivy Reyes sa guulat ng live mula sa Malacanang. Sa gitna ng pagkakadawit mismo sa flood control scandal, si PBBM na mismo ang naglalabas ng update sa investigasyon at pagtusan ng mga kasong kaugnay sa issue. Tapos sa video statement, ang tanong namin, maniniwala ka ba? Siya mismo ang naglabas ng update na siya mismo rin ang isa sa mga akusado. Sinabi niyang 7 na sa mga sangkot ang nakakulong at 2 pa ang susuko. 7 naman ang at large kasama si Zaldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Sumuko na kayo! Habul-habulin. Sumuko ka na. Pasali ka. Pa kayo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Tulad ng Pangulo, malinaw din ang babala ng DILG asawa ni Babalo. sa flood control scandal
hahabulin kayo saan man sa mundo. Yan ang agenda. Wow. Parang pelikula mga kababayan, hahabulin kayo saan man sa mundo. Ignacio. Drama na naman. Mga otoridad ang 8 sa 16 na personalidad na sangkot sa flood control scandal na pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kabilang dyan, sina DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director ng DPWH Bureau of Maintenance. Ang nakakatawa mga kababayan, no? 'Di ba? Yung una talagang personality mga kababayan na pinaputok nila. Diskaya, 'di ba? Natatandaan ninyo. Tapos ngayon mga kababayan, ang Diskaya pa ang hindi pa nakasuhan. Ay nako, parang mga kababayan, parang what irony. The irony of it. Amusing. Ryan Alorin Altea, Assistant Regional Director Ruben de los Santos Jr., Chief DPWH 4B Construction Division Dominic Gregorio Serrano, DPWH 4B Maintenance Division Juliet Cabungan Calvo, Project Engineer 3 Felizardo Sevare Casuno at Engineer Dennis Abagon. Sige. Wala kaming kontra dyan mga kababayan na nakasuhan yan. Pero gusto namin makita ng malaking isda. Ilan namang sangkot ang lalo na balyena mga kababayan. Iulat na nasa labas ng bansa. Kabilang dyan sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na namataan umanong sa Japan at ang SunWest President and Chair of the Board Aderma Angeli Alcazar na nasa New Zealand. Oo, nagsitakasan ng mga kababayan. No? Sana yung palang mga kababayan, binigyan na yan ng whole departure order. Umano, ang SunWest Treasurer and Board Member naman na si Cesar Buenaventura na pag-alamang nasa New York. Habang nasa Jordan naman, si DPWH OIC Chief Planning and Design Division Montrexis Tamayo. Grabe no? Ginamit ng pera ng bayan yan mga kababayan para liwaliw sa buong mundo na. Nagtatago. ILG Secretary John Vigramulya, maliban kay Ko. Hindi mangyayari ang lahat ng ito no kung lang talaga mga kababayan. Matino lang ang presidente. Kasalanan nito ni Bangag mga kababayan Salanan. Ang individual ang nagpahayag ng kanilang pagsuko. The other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies, are expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. Immediate repatriation. We have done so voluntarily and informing them of their whereabouts, and we inform them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. May babalar. Wakas na nga. Tapos pupunta sa embassy para mahuli. Mula sa mga hindi pa sinusuko. John Wick. It's clear that no matter where you are in the world, we will find you. Gawin mo. Buladas ka na naman. Dagdag ni Remulla, may kaukulang parusa rin ang mga tumutulong na itago ang mga akusado. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Matamlay, malaki raw ang naging papel ng simbahan para isiwalat ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nalalaman sa flood control scandal. Baka nga may kalalaman ang simbahan dyan Dahil alam naman natin mga kababayan nakita nyo nagbisa. Yung offering ni Tambalustos mga kababayan, maleta. Parang box mga kababayan. Takto puno yun ng pera ha. Alaman ng Billionaire News Channel na matapos magtangka ang isang malaking personalidad na kanlungin si Bernardo, tumanggi ito at sa halip ay tumakbo sa simbahang Katolika. Ay, Diyos ko Lord. Huwag niyong bahiran ang simbahan, please. CBCP. Eto mga obispo monyo mga kababayan, mahilig talaga makialam dyan. Ay, nako. Sa kasagsagan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, tinangka umano ng isang malaking personalidad na ikanlong si dating DPWH Sinong malaking personalidad? Bernardo. Malaki as in mataba? At higit 50 iba pang testigo noong panahong yun. Sina Congressman Zaldico Palang at Senators Chis Escudero, Bong Revilla at... bakit hindi pa na-aresto yan sina Chis? Sina Bong Revilla? Di ba? Apat daw mga kababayan kasama si Binay. Bakit wala pa? Nancy Binay, Undersecretary Trigby Olayvar at businessman Maynard Ngu ang idinawit ni Bernardo. Sino nga yung Olayvar mga kababayan? Ay, akala natin si Drew Olayvar. Drew Olayvar pala yun. Kumusta ka na, Drew? Anomalya.
Ayon sa source ng Billionaire News Channel, malaking personalidad. Sinubukang ng malaking personalidad at i-co-op si Bernardo. Kasuhan din yan, malaking personalidad. Paumano ni Bernardo ang iba pang mga posibleng testigo sa isang pinagdalhang safe house. Pero tumangging manatili si Bernardo at nakakita ito ng pagkakataong tumakas. Ay, Diyos ko. Tapos, ano mga kababayan? Susundin na naman yung para sa Biblia na, eto mga magnanakaw, mga kurakot, nagbagong buhay. Lukuhin yung mga ulol ninyo. Ibalik niyo muna yung pera bago kayo santo-santuhan. Nagpasya si Bernardo na magpunta sa simbahan at ikinumpisal ang lahat sa isang pari. Protektado ng Seal of Confession ang ikinumpisal ni Bernardo. Sana ni live stream, Facebook live yung confession mo. Huwag ka mangumpisal sa pari dahil hindi naman sa pari ka nagkasala. Sa taong bayan, dito ka mangumpisal sa amin at humingan ng tawad. Ano ka ba, Bernardo? Kaya walang sino man ang makapagkukwento tungkol dito. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Cardinal Pablo Virgilio David. Baka ito ang pinagkwentuhan mga kababayan, Lord. Tapos kukupkupin mo pa rin? Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Budas ka. Meron tayong batas. Obispo Monyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Cardinal David sa Billionaire News Channel, kapag presidente si Sara, ito naman ang mamamayagpag mga kababayan. Nahanda ang simbahan na magbigay ng spiritual advice o kanlungan sa mga kayo ang kulang, Monyo. Obispo Monyo. Kayo ang kulang sa spiritual advice. Huwag kayong makialam sa politika. Naisabihin ang buong O di ba kaya, hubarin mo yung damit mo. Pag kang magsalita tungkol sa politika nang nakasuot ka pa niyang mga pang-misa mga kababayan, mahiya ka. Para ito talaga mga pariseyo mga kababayan. Nagpapako kay Cruz yung nag-prosecute kay Jesus Christ mga kababayan. Tungkol sa kanilang papel sa mga investigasyon sa flood control corruption scandal. Ayon sa source, pagkatapos makausap ang simbahan, dito na nagpasya si Bernardo na sabihin gawin na itong santo. Ang iba pang nalalaman sa kanyang pagtestigo sa Senado nitong November 14. Dito nagbigay pa si Bernardo ng dagdag na detalye sa modus ng katiwalian. Sabihin mo nga, pati si BBM, believe kami sa Bernardo. At ininawit na rin ang iba pang mga senador, maging ang dating Hindi tayo naniniwala mga kababayan na hindi niya alam yung sino ang nagle-lead dyan sa taas-taasan. Kaya hanggat wala yung mga kinakanta mga kababayan na mas mataas sa kanya. Yung talagang, yung ulo. Hindi kami naniniwala si Bernardo. Si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tumakas sa Amerika na yan. Hindi nalalayo ang sitwasyon ni Bernardo kay Rodolfo Jun Losada na binigyan ng kanlungan ng mga taong simbahan. Matapos idawit ang malalaking personalidad sa katiwalian noong administrasyong Arroyo. Ay nako. Ewan lang natin itong mga ulol na to. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.